natin sisimulan tong vlog na ito. Okay, so it's nice to be back. Yan. Medyo ang boses ko ay paus-paus ngayon at alam niyo na, simula na ng aming regular na aray ko. Sorry. Simula na ng aming regular na trabaho. So medyo ang aking boses ay ganito lang. Hindi na siya basta gamit na gamit ang aking boses doon sa trabaho ko. So ano nang balita sa atin ngayon? Ito nga palang vlog na to is very short lang, you know? This is my 9th month review. So ibig sabihin medyo long term na itong aking paggamit ng RFI. And ano nga ba yung mga na-experience ko? What is the pros? What is the cons? Ito, simulan na natin itong review na ito. Itong aking long term review. At first, ang aking RFI 175, hindi naman po ganito ang kanyang itsura. Medyo may mga binago na ako dito. Hindi na siya stock in physical, but the engine stock pa din tong engine na ito. So ito lang itsura niya. Kumbaga yung looks lang niya ang aking ibinago. So first experience ko dito sa aking RFI 175 is masyadong ma-vibrate. Ma-vibrate siya masyado kapag aarangkada ka pa lang. Ma-vibrate siya masyado. Kumbaga hindi siya smooth manakbo, no? Hindi ko naman masyadong alam dati ang paano paggamit itong RFI 175 or ng scooter. So I done researching ano nga ba yung mga pwedeng gawin. So madami naman sa FB group. So unang-una kong ginawa dito is nagpalit ako ng clutch bell. Okay, so nagpalit ako ng clutch bell. Nagpalit ako, hindi ako nagpalit, nagpa-reband ako ng clutch lining. So before, talagang napakaliit lang ng kanyang pinakagoma, yung kumbaga yung dumidikit sa bell. So pinahaba and pinakapal ng kaunti, although makapal naman yung stock, kaso nga lang maigsi siya. So ayun ang aking ginawa. Then fly ball, yung bola na tinatawag, pinalitan ko din po siya according to my driving habit. Bulol. So ayun nga, nagpalit ako nun. And then the rest of them, belt, clutch spring pala, nagpalit ako ng 1,200 RPM. So combination ng aking bola ngayon kapag pang city driving is 14 and 17. So yun lang naman sa panggilid, no? So ayun, nawala na yung vibration, yung dragging, nawala. Hindi siya totally nawala, no? Nabawasan na. Kasi ang dragging naman po sa scooter ay hindi nawawala kasi CVT, hindi naman to chain. Yun lang. So yun ang aking panggilid set. Yun. And then ano pa nga ba ang mga naging ko dito, experience ko dito. Next po natin is the gas consumption. Sa aking gas consumption, kapag city driving, hindi ko maitatanggi na talagang napakalakas niya. Hindi naman napakalakas na OA, but if you are going to compare into 150cc, of course mas malakas to kumonsumo sa gasolina. 175 kasi siya, 171 to be exact. Ayan. So 171cc ito ano pang i-expect natin, di ba? Medyo may kalakasan siya. So dagdag mo pa yung weight, di ba? Ano ba yung mga things to consider? Yung size ng gulong, yung weight ng driver, yung weight ng motorcycle. So kailangan din natin siyang i-consider kung bakit nagiging malakas siya kumonsumo. And also the traffic.
Kapag yung traffic kasi ay medyo, alam niyo na, yung pahinto-hinto, ito medyo okay pa nga to, medyo smooth pa tong flow na ito eh. Pero kung ano, yung pahinto-hinto ang ating, okay, kumbaga stop and go, no? Doon siya malakas kumonsumo ng gasolina. So, saan ko nga ba ito nagamit? Itong CRFI 175 ko. So, nagamit ko ito, medyo masasabi ko naman na long ride siguro yun, na 300 kilometers balikan, no? So, hindi naman po ako masyadong nagbibiyahe ng gusto. Yan, 300 kilometers balikan, masasabi ko na okay siya. Isang full tank ang aking naubos doon. Pero hindi ko naman siya inubos na ano, yung ubos na ubos. So, yun ay smooth flow lang siya. May akyatan, may konting traffic, but alam niyo na siya. Ako ay naka 300 kilometers nearly. Kasi hindi ko na pinaabot ng sagad talaga. Kailangan din naman magpagas noon. So, yun lang naman. The rest po, ano nga ba yung mga naging issue ko? Punta tayo dito sa mga naging issue ko. Ang aking mga naging issue dito sa RFI 175 ay etong steering bearing lang. Kumbaga yung tinatawag na knuckle bearing. Yan. And then the rest po dito, wala pa. At sana wala. Basta nasa tamang pag-aalaga lang tayo ng ating motorcycle. Wala tayong magiging problema doon. No? So, when it comes to top speed, hindi ko na siya nasubukan nung nagpalit ako ng flyball, no? Flyball, center spring, clutch spring. Nung nagpalit ako ng mga yon, hindi ko na siya nasubukan. Basta masaya na ako kung papalo siya ng 100 kph, okay na yon. But kung hindi naman siya papalo, edi mas okay siya. Kasi ang objective ko lang naman ito, to have this scooter, una, makatipid sa gas eh, no? Kasi ako po ay galing sa Sigma 250. Kung medyo napapanood yung mga previous video, so galing ako sa Sigma 250. Ang average consumption ko dun is 25 km per liter. So ayun, hindi ko siya dama, hindi masakit sa kalooban ko yung 25 km per liter, kasi ibinibigay niya yung speed na kailangan ko. Kumbaga yung gusto ko, yung hataw na kailangan ko, pag piniga ko siya, then ibibigay niya. Pag sa singitan, kayang-kaya, no? So ito naman, matipid siya, but hindi siya mabilis, no? Yung ECU nito stock pa din. Kaya yung mga magko-comment na sinasabi nila na iparemap mo yan, so as much as possible, gusto ko stock lang talaga siya. But kung meron namang, kung kaya ko naman gawin, edi ako nagagawa, di ba? Kung masira ako mundo, edi ako lang ang sisisihin ko. Okay? Yun lang naman. So sa madaling salita, wala akong naging issue dito kay RFI 175. Yung malalang issue, wala akong naging malalang issue dito. Yung may array lang talaga ang palaging may issue. So gas consumption po yun, masasabi ko na average lang, tama lang. Then the next one naman, when it comes to ito, tulad nito, NMAX, hindi ko kayang sumabay dyan. Hindi ko kayang sumabay, pero kaya kong humabol. Yun. Wag na tayo mag-expect na makasabay tayo sa 4 valves.
Kung papalitan mo ng 4 valves ito, may gumawa na eh. Tignan na lang natin yung magiging ano niya, update and reviews niya. So magpapagas lang ako dito. So iniikot ko lang to kasi syempre magva-vlog ako ngayon konti. And then para may mai-upload 2 months ago, simula nung last upload ko, napaka-busy. Punta po tayo sa physical appearance itong aking RFI 175. So ang kanyang looks before, alam mo yung mga common ni RFI 175 na tinted visor, tapos may cover pa dito. Yan. So sa akin naman, sabi ko, to make him an identity, para magkaroon siya ng identity niya, ay sabi ko papalitan ko yung handlebar at gusto ko mas relax ang aking riding position. Yung talagang kulang na lang humiga ka dito. So etong handlebar ko po, pwede mo siyang i-adjust. Luluwagan mo lang dito sa nut na ito. Pwede mo siyang i-adjust na papalapit, papalayo. So yun lang. Pwede kang humilata, humiga-higa dito ng ganito. Taas mo yung paa mo dyan, and so on so forth. Okay na siya. Pwede ka lang humilata. So tires, ako ay nagpalit na ng gulong Pirelli Angel. So yung gulong ko po ay nasa bahay lang, naka-stock. Yung stock tires ito, nasa bahay lang siya. At visor, nagpalit din po ako ng clear visor. Yung panel gauge, tinakpan ko ng kulay pula para maiba naman. Ayun, 62.95. O, dito tayo. Doon 63.98. Sayang yung piso. Pula-pula. Ay, nako, ang init. Four liters for 22 kilometers. 4.4. Okay, reset natin to. 122 kilometers sa 4.4 liters. Ilan yun? In a long-term review about the RFI 175, 9 months to be exact. So no issue. Yung sinasabi nila na spark plug issue, yung kapag nalubak ka ay mamamatayan ka ng makina, wala po akong ganung issue. Yung natupi, yung nalubak ka tapos malalim, so hindi ko po na-experience yung issue na yun. Yung lubugan ng mags or nakupian ng mags, so wala po akong ganung experience. So as far as I can say, this RFI 175 give what we need. So ito po ay kasama ko sa trabaho, kasama ko sa rides, kasama ko sa pagsa-sideline, sa pagdi-deliver ko na ito. So wala naman pong reklamo akong maibibigay kay RFI 175. So for the price na 90,000 for the brand new, diba? So tingin ko ay okay siya. Kung wala kang pambili ng NMAX, tulad ko, wala akong pambili ng NMAX, wala akong pambili ng Aerox, tapos gusto mo na medyo may kalakihan, this motorcycle
Yan, this kind of scooter is better for you. Ito, naubos ko yung ano, deliver ko. So sa mga naghahanap ng ano, ng Sigma ko, wala na po siya. So iba na po ang kanyang may-ari. So ang may-ari po nun ay si The Dr. Motovlog. So hindi na po siya white and red. Siya po ay white and neon green na yata yun, or neon yellow. So yun lang naman so far. At sana ay nabigay ko yung mga review na kinakailangan yung malaman. So kung kailangan nyo pa ng mas detalyado, so madami naman dyan sa YouTube. Madami naman sa iba't ibang channel dyan na naka RFI 175. Diba? Kaya pwede kayong mag-research dun kung ano nga ba yung experience and reviews nila about the RFI 175 na kanilang unit. But for me, all I can say, this one is a very good for your money kung hindi ka tumitingin sa brand ng motorcycle. So this one is from Longjia, a Chinese motorcycle company. Kumbaga ito ay VMAX kung tawagin nila. I don't know where in part. Hindi ko alam kung saang part ng kaha nakadikit yung code na VMAX na yun, but they see it. Nakita nila yun. Eh ako naman, as long as okay naman siya, bakit ko pa kailangan baklasin? So yun lang. And sana soon tayo magkaroon din ng sports bike ulit. I am hoping na magkaroon ng sports bike